Normal tayo po natin sama-samang manalangin at patnubayan tayo ng ating mahal na Panginoon sa ating pag-aaral. Minamahal ng kanyang mga banal at dakilang salita. Pagpalain po tayong lahat ng ating buhay na Diyos. Let us pray. Hallelujah. Dakila at mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong matamis at mapagpalang pangalan sa umagang ito, Panginoon, kami po nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pasasalamat sa iyong biyaya at sa iyong pagpapala, sa iyong kabagan sa bawat isa sa amin. Hindi man po kami karapat-dapat, mahal na Panginoon, ngunit salamat sa iyong pag-ibig, mahal na Panginoon. Minsan na pa sa oras na ito, linisin mo ang aming mga puso. Patuloy mong marapatin ang bawat isa sa amin sa iyong banal na harapan. Magyang panglingkod, tunay na sagan ang akin, wala po akong magagawa. Anoint thy words, that is Lord, put thy words in my mouth through the leading prayer for beloved Honorable Pastor. Aming sinasaway lahat ng demonyong hadlang at pag-alinlangan, gawat lalang ng kaaway, cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y makabalik na po sa ating mga kinaupuan, minamahal, at sa ating pong pagpapatuloy, akin po munang pinapaabot sa ating mahal na Panginoong Hesus ang pinakamataas na kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsamba ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Will D. Estrada Almeda, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories, blessed teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, their beloved children, to all blessed Almeda family, and blessed morning po mga minamahal sa ating beloved ordained preacher, Kuya Andy, minamahal sa kanya pong buong pamilya, sa aking beloved co-workers, beloved co-preachers, at 10 sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ganoon din naman mga minamahal sa ating pong mga webcast viewer, happy viewing po mga minamahal sa inyo pong lahat. Patuloy po ninyong antabayanan ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Hesus at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatiran na narito ngayon na buong sikap, mga minamahal na isinasagawa ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tunay na kagalakan po namin ang makita kayo, ang makasama kayo sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen at mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, minamahal, yung ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ating po munang set aside yung mga business natin. Kung meron man tayong dinidil ng mga business, set aside po muna natin yan. Mga minamahal, focus po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Yung ating mga cellphone, mga minamahal, ay ilagay po muna natin sa ating mga bag para ma-absorb po natin ng mainam yung salita ng ating mahal na Panginoon na ating mapapakinggan sa oras nito. At ang ating maikling topic, mga minamahal, ating topic po ngayon, the two different men with the two different prayer, mga minamahal, the two different men with the two different prayer. Dalawang uri ng tao na meron pong mga minamahal, magkaibang uri ng panalangin. Everybody shall praise the Lord. This is the prayer of the Pharisees and the prayer of the publicans. Ito po ay common na po sa atin, mga minamahal, ngunit minsan, mas mainam po na ating pong nare-review para lalo pong maunawaan po natin kung ano po yung kahalagahan ng ating pong mga pananalangin, sapagkat sa ating pong mga prayer, napakahalaga na tama po ang motibo ng ating mga prayers. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat ay mga minamahal, nasa tamang motibo ang ating panalangin. Dahil kung mali ang motives ng ating prayer, yung prayer natin ay hindi po mga minamahal i-accept ng Diyos. Amen? Hindi po tatanggapin ng mahal na Panginoon yung ating mga panalangin kung ang ating panalangin ay mali ang ating mga motibo. Kaya we need to make it sure na yung motives ng ating prayer, mga minamahal ko, ay naayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Napakahalaga po ng prayer. Ang sabi po rito, mga minamahal, the prayer, mga minamahal, the very essential in our Christian living. It's a way to express the deepest longing of our heart. Yung panalangin daw po, mga minamahal, ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hindi po minamahal ma-identify na tayo po yung totoong Kristiyano kung hindi tayo marunong manalangin. So isa po sa attitude ng isang Kristiyano, yung mga minamahal, hindi po niya pinababayaan yung kanyang prayer life, yung kanya pong meditation sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yan po yung nagsishield sa atin. Alam po ninyo si Daniel, si Prophet Daniel, thrice a day, siya po yung nagpipray sa mahal na Panginoon. Binubuksan po niya ang kanyang mga bintana paharap sa east,
Mga minamahal, every morning, every afternoon, and every evening, mga minamahal, Prophet Daniel prayed, mga minamahal, to the Lord. Siya po'y nananalangin. Yan po yung kanyang mga minamahal attitude. Tuwing umaga, siya po'y nananalangin. Tuwing tanghali, siya po'y nagpipray. Tuwing mga minamahal gabi, siya po'y nagpipray. Meron po siyang schedule, mga minamahal, sa kanyang pagpipray sa ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo, dahil po sa prayer ni Prophet Daniel, yun po yung nagsisecure sa kanya. Yun ang naging shield niya laban sa gawa, mga minamahal ko, ng kaaway. Sapagkat yung gawa ng kaaway, mga minamahal, yung pana ng kaaway, hindi po natin yan ini-expect kung saan manggagaling. Everybody shout, praise the Lord. Diba? Minsan galing sa kaliwa, minsan galing sa kanan, minsan galing sa harapan. Ibig sabihin, dahil hindi natin nakikita yung opponent natin, yung kalaban natin, the Satan, the adversary, hindi po natin siya nakikita, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga po, mga minamahal, ito po yung spiritual warfare. Yung ating pakikipagdigma sa panahon ngayon, ito po yung spiritual. Kailangan natin ng mga minamahal, dobling mga pananalangin, lalong-lalo na sa panahon ngayon, gaya ng COVID, mga minamahal, itong pandemic na ito, hindi po natin ito nakikita lumalaganap sa ating bansa. Instead, mga minamahal, na maplati na po, makontain na po yung sakit na ito, lalo pong mga minamahal nag-spread out sa ating bansa. So we need to pray to the Lord. Maging mga minamahal, mapanalanginin dapat ang Kristiyano dahil ang panalangin natin, ito ang magpuprotekta sa atin laban sa anumang gawa, mga minamahal ko, ng kaaway. Amen? Ang sabi rito, mga minamahal, it is a way to express the deepest longing of our heart. Yung deepest longing, malalim na, mga minamahal, hinaing ng ating mga puso. True prayer ay na-express natin sa mahal na Panginoon dahil kapag nagpipray tayo, kinakausap natin ng Diyos. Kapag nagbabasa tayo ng Biblia, kinakausap tayo ng mahal na Panginoon dahil binabasa natin yung salita ng Diyos. But every now and then, mga minamahal, kapag tayo po ay, mga minamahal, nagpipray, tayo po'y nakikipag-usap, kinakausap natin ang ating mahal na Panginoon. Ini-express natin sa Diyos yung deepest longing ng puso natin, yung malalim na mga hangarin ng puso natin, ini-express natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, through our prayers. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, lahat ng ating hinaing, lahat ng ating mga longings, ano man ang ating mga pangailangan, materially, financially, spiritually, ito po'y in-express natin through our prayers dahil alam natin, mga minamahal, may mga prayer na hindi natin pwedeng sabihin sa tao, pero pwede nating sabihin sa mahal na Panginoon dahil may mga bagay na hindi nauunawaan ng tao, ngunit tiyak natin na mauunawaan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Prayer is the way to intercede the needs of the many. Yung epektibong prayer, alam po ninyo kung ano, yung unahin nating ipanalangin, yung pangangailangan ng iba. Minsan, ganun kaming mga workers, mga minamahal, ang inuuna naming ipinagpipray, yung pangangailangan ng iba. Sometimes, yung mga personal needs namin ay nakakalimutan naming ipagpray. Dahil ang priority namin, mga minamahal ko, na ipanalangin ang mga kapatiran, ipanalangin ang bansa, ipanalangin ang mga nangangailangan, na sila'y maabot ng mapagpalang kamay ng ating mahal na Panginoon. Tingnan mo, grabing powerful prayer ng gawain ito, mga minamahal. Because before we pray, mga minamahal, nagpupuri muna ang mga manggagawa. 4:00 ng madaling araw, gumigising na kami. Natatapos yung puri namin 11:00 ng tanghali. Pagkatapos ng prayer ng aming praise and worship, doon pa lang kami luluhod. Doon pa lang kami mananalangin para ipag-pray ang pangangailangan ng iglesia. Unang-una, wag na wag nating kalilimutan every time na ating pong ilinuluhod yung ating mga tuhod. Wag na wag nating kalilimutang ipanalangin, mga minamahal ko, ang complete recovery ng ating kagalang-galang na pastor. Amen? Ang kagalingan, mga minamahal, yung makarecover ang ating mahal na pastor, mga beloved children, patuloy silang i-anoint lang isa ng mahal na Panginoon dahil hindi biro ang pag-manage ng iglesia. Mga ordained preachers, mga beloved workers, wag na wag natin silang kakalimutang ipanalangin, mga minamahal, sapagkat ang epektibong panalangin, yung unahin nating ipanalangin, yung pangangailangan ng iba. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Luke, mga minamahal, ang sabi rito, Luke chapter 18 verse 10. Kaya po, pakibasa natin ang talatang ito. Libro sa Lucas, kapitulo 18, versikulo 10. Dihay duha ka tawo nga mitungas ngadto sa templo aron sa pagampo
ang usa parisiyo ug ang usa maniningil sa buhis. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18, ang bersikulo ay 10. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y parisiyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Two men went up to the temple to pray. The one are the Pharisees and the other the publicans. Mga minamahal, the most prominent and the most important place in Israel during the time is the Temple of Jerusalem. Yun po yung pinaka-prominenteng lugar, pinaka-importanting lugar para sa mga tao ng Israel, para sa bansa ng Israel, yung templo. Everybody shout, praise the Lord. Bakit po, mga minamahal, doon nila ipinipresent yung petition sa prayer nila in the temple. Kaya napaka-prominente para sa kanila yung Temple of Jerusalem. Napaka-importante para sa kanila, yung templo ng Jerusalem, dahil doon nila pinipresent yung prayers nila, mga minamahal, doon nila ini-express sa mahal na Panginoon, yung lahat ng kanilang pangangailangan. Ang naging problema, mga minamahal, nawasak yung templo ng Jerusalem, dahil ito po'y linusob, mga minamahal ko, ng taga-Babylonia. Amen? At mayroon pong tinatawag na restoration of building of Israel, the Temple of Israel, ngunit mga minamahal, hindi na po kahalintulad kaganda dahil yung ginawa ni King Solomon na temple ay napakaganda. Ito'y likha sa ginto, mamahaling mga bato, mamahaling mga kahoy. Kaya yung templo na yon ay napakagandang templo. Ito'y nawasak at restore, mga minamahal ko, nung mga Israelita, pagkatapos na sila'y mapalaya mula sa pagkaalipin sa bansa ng Babylonia, sila'y gumawa ng panibagong templo, ngunit ang templo na kanilang ginawa ay hindi nakahalintulad kaganda doon sa orihinal, mga minamahal ko na templo. Amen? Tapos, sila po'y nanlamig, nanghina, nanlupaypay, nakalimot ang bansa ng Israel. Ang ginagawa ng mahal na Panginoon para makaalala muli yung bansa ng Israel sa mahal na Panginoon, hinihikayat niya ang ibang hari, hinihikayat niya ang ibang bansa na lusubin ang bansa ng Israel at muli silang talunin at maging alipin. Mga minamahal, dahil ganun po ang mahal na Panginoon kapag tayo po'y nakakalimot na dahil sa sobrang pagpapala, dahil sa sobrang biyaya, minsan nakakalimot tayo dahil abalang-abala na tayo sa mga material na mga bagay. Ang Diyos, mga minamahal, gumagawa ng kapamaraanan to remind us. Ganon ka-concern ng mahal na Panginoon dahil ayaw ng Diyos na tayo po'y malalayo sa Kanya. Ayaw ng mahal na Panginoon na tayo po'y hihiwalay sa Kanya. Kaya updated ang mahal na Panginoon. Every time na napapansin ng mahal na Panginoon na tayo po'y lumiliko na pakaliwa, lumiliko na tayo pakanan. Ang landas na ating tinatahak, hindi ng landas ng mahal na Panginoon. Ang Diyos, mga minamahal, nag-i-intervene. Gumagawa ang mahal na Panginoon ng paraan para makaalala muli tayo sa Kanya. Ganon ang bansa ng Israel. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nawasak ang temple. Ngayon, mga minamahal, may bagong temple ang ang Israel, pero hindi na po doon sa dating lugar. Gumawa sila ng bagong templo. Mga minamahal, kung ating po makikita sa bansa ng Israel, meron pong templo doon. Ngunit hindi na po yun yung original na templo. Ibang lugar na po, ibang area na po yung kanilang tinayuan ng temple. Ngunit doon sa dating area na tinatayuan ng Temple of Jerusalem, meron doong isang pader na natira mula pa doon sa pagkawasak ng lumang templo. Ito po'y tinawag nilang the Wailing Wall. Wailing Wall. Yung mga Hudyo, kapag meron po silang mga prayer request, isinusulat nila sa papel. Amen. Tapos ito'y kanilang tinutupi. Iniipit nila itong papel na ito na kanilang prayer request doon sa Wailing Wall. Everybody shout, praise the Lord. Kaya napaka-prominente para sa kanila yung lugar kung saan sila mananalangin. Napakahalaga sa kanila yon dahil doon nila kinakatagpo ang ating pinakamamahal na Panginoon. So makita mo, mga minamahal, sila pumupunta palagi sa templo para mag-pray. Kagaya ng Pharisees, ng publicans, they went to the temple and pray. Sila po nanalangin sa mahal na Panginoon. Ang kanilang layunin, pagpunta nilang templo para po i-express yung kanilang prayer sa ating mahal na Panginoon. In verse 11, kindly po mga minamahal, Luke chapter 18 verse 11, tingnan po muna natin kung ano yung attitude ng Pharisees when we pray. Sa panahon na sila po nananalangin. Libro sa Lucas, Kapitulo 18, versikulo 11. Ug ang parisiyo mibarog
ug ngadto sa iyang kaugalingon nagampo siya sa ingon ini. O Dios, pasalamatan ko ikaw nga ako dili sama sa ubang tao nga mga tikasan, mga hiwi, mga manapaw, ug ako dili usab sama niining maniningil sa buwis. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18, ang bersikulo ay 11. Ang Parisiyo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, ng mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Makita po, mga minamahal natin, yung attitude ng prayer ng Pharisees. Hindi mo maramdaman yung mga minamahal pagpapakumbaba. Everybody shout, praise the Lord. Hindi mo maramdaman yung pagpapasakop, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ang sabi rito, mga minamahal, sa English 11, the Pharisees stood up and pray. Makita mo, yung word na stood up, mga minamahal, attitude ng mga Pharisees, when they pray, mga minamahal, sila po ay tumatayo. Hindi sila nagpipray ng nakaluhod, hindi sila nagpipray ng nakadapa. Mga minamahal, sila po ay nananalangin ng nakatayo. Mga minamahal, everybody shout, praise the Lord. Following verse, para supporting verse natin, Matthew chapter 6, verse 5, after verse 6, kindly po, pakibasa natin ang talatang ito, mga minamahal. Libro sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 5 hangtod sa 6. Og sa nagampo, og sa magampo kamo, ayaw kamo panig-ingon sa mga maot. Kay sila aron makita sila sa mga tao, mahigugma sa pagampo nga magatindog sa sulod sa mga sinagoga og diha sa mga likuanan sa mga dalan sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga sila nakadawat na sa ilang balos. 6. Apan ikaw sa magampo ka, sumulod ka sa imong lawak ug takpi ang pultahan ug magampo ka sa imong amahan nga anaa sa tago. Ug ang imong amahan nga nagatan-aw sa tago, magabalos kanimo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, ang bersikulo ay 5 hanggang 6. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinaguga at sa mga liko ang daan, upang sila'y mga kita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. 6. Datapwat ikaw, pag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailipat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, di ba? Yun ang tamang pananalangin. Hindi po kagaya ng panalangin ng Pharisees, mga minamahal. The Lord called them hypocrite. Ay ibig sabihin ng hypocrite, mga ipokrito, mga ipokritang mga tao. Mga minamahal, in other words, they are great pretender. Mapagpakunwari sila na sila'y banal pero hindi naman, mga minamahal, na sila po'y sumusunod pero hindi naman. Kaya nga ang sabi ng Biblia, kayong mga Pariseo, mga hipokrito kayo, katulad kayo ng mga nicho na pininturahan ng puti sa labas, ngunit sa loob ay nabubulok. Diba? Yan ang sabi ng mahal na Panginoon. Malinis kayo sa labas, ngunit napakarumi ng iyong kalooban. Yun ang sabi ng mahal na Panginoon. Doon sa mga attitude ng mga Pharisees, they are hypocrite. Sabi ng banal na Biblia, kapag sila po'y nagpe-pray, sila po'y nananalangin. That is the spirit of showmanship. Amen? A spirit of showmanship. Ang gusto nila, mga minamahal, sabi rito, they enjoy the admiration of the people. That's why they pray, mga minamahal ko nang nakatayo. Amen? Gusto nila na ina-admire sila ng maraming tao. Makita ng maraming mga tao na prayerful sila. Imagine, kapag sila'y nagbibigay, naglilimos sila doon sa mga makalilimos, pinipili nila yung barya at pinapatunog pa nila, mga minamahal, para marinig ng maraming tao na sila po'y nagbigay. Amen? Everybody shout, praise the Lord. They always want is the admiration of the people. Ang gusto nila, ina-admire sila
ng mga tao. Yun po yung attitude ng Pharisees. Take note, pakinggan po natin itong mabuti dahil baka mayroong ganyang pang attitude sa puso natin, sa pagkatao natin, na gusto-gusto nating ina-admire tayo ng tao, yung gustong-gusto nating hinahangaan tayo ng tao, binibiliban tayo ng tao, yan ay espiritu ng paraseyo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Dahil tandaan po palagi natin na anuman ang saga ng atin, marunong tayo sa anumang bagay, mga minamahal sa paglilingkod, magaling tayong tumugtog, magandang boses natin, magaling tayong mag-preach, tandaan palagi natin, hindi po yan saganang sa atin lamang, yan ay kaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon upang lalo tayong maging kapaki-pakinabang at magamit ng Panginoon para sa ikatitibay at ikalalago ng iglesia ng ating mahal na Panginoon. Hindi yan binigay ng Panginoon sa iyo para magmapuri ka sa sarili mo. Hindi yan ibinigay ng Diyos sa iyo para magmayabang ka sa sarili mo. Hindi yan ibinigay ng Panginoon sa iyo para magmagaling ka sa sarili mo. Mga minamahal na ay bigay ng Diyos para magamit ka at mapakinabangan ka. Dahil wala kang pakinabang noon. Imagine, dati nung wala pa tayo sa mahal na Panginoon, tayo po ay mga minamahal basura lang. What is basura? Tinatapon, sinusunog, iniiwanan. Tayo po ay walang silbi, wala tayong pakinabang, wala tayong mga minamahal halaga. Everybody shout, praise the Lord. Pero ang mahal na Panginoon habag sa atin. Nakita tayo ng mahal na Panginoon. Pinili tayo ng Diyos. Nung pinili na tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng Diyos ng talento, ng karunungan, ng kaalaman. Ano ang layunin ng mahal na Panginoon? Hindi para magmapuri, magmayabang at magmalaki tayo sa ating sarili. Kundi ang layunin ng Panginoon ay maluwalhati ang kanyang dakila at banal na pangalan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, we are not in our own. We are bought with a price. Amen? Hindi na tayong nagmamay-ari ng ating mga sarili. Start na naglingkod tayo sa Panginoon. Inoffer natin sa Diyos ang buhay natin. Amen? Kumbaga, handog inilagay na natin sa altar, ibabaw ng altar ang mga buhay natin. Yan ang totoong paglilingkod. Fully surrender. Yung ibibigay mo ang buong buhay mo sa mahal na Panginoon. Parang hain na ilinagay mo sa ibabaw ng altar. Amen? Hain na kailanman na hindi mo na pwedeng bawiin pa. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang hain na yan ay binigay mo. Kapag bawiin mo yan, hindi maluluwalhati at hindi mo mapapaluguran ang ating Ama na nandoon sa langit. We are not in our own. We are bought with a price. Tayo po'y tinubos na ng mahal na Panginoon, hindi dahil sa pera, sa ginto, kundi ang itinubos ng mahal na Panginoon sa atin ang kanyang buhay, mga minamahal ang kanyang banal na dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang itinubos ng Diyos. Amen. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, that's why glorify the Lord through our body. Mga minamahal, luwalhatiin natin ang Panginoon sa magitan ng ating katawan. Ano man ang magagawa natin para sa gawain ng Panginoon, hindi po yan para may pagyabang yung ating karunungang taglay, kundi maluwalhati ang kabanal-banalang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Yun ang attitude ng Pharisees. They enjoy the admiration of the people. Pangalawa, they want to be seen by men. Yung ginagawa nila, kaya nila ginagawa ng hayagan sa harap ng maraming tao dahil gustong-gusto nila na nakikita ng maraming tao yung kanilang ginagawa. Ano ang layunin? Para hangaan uli sila, para biliban sila ng tao, para i-admire sila ng tao. Yun ang kanilang layunin. Amen. Pero ang turo ng Biblia, ano man ang ginagawa natin ay gawin natin ng lihim. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Yun ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, kindly, pakibasa po natin yung verse 6 ulit, mga minamahal, Matthew chapter 6, verse 6. Pakibasa po natin ang talatang ito. Atong balikon pagbasa diri sa libro sa Mateo, kapitulo 6, versikulo 6. Apan ikaw sa magampo ka sumulod ka sa imong lawak, ug takpi ang pultahan, ug magampo ka sa imong amahan nga anaa sa tago. Ug ang imong amahan nga nagatan-aw sa tago, magabalos kanimo. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, mga minamahal, sa verse 5, at pagka kayo'y magsisipag na langin, ay huwag kayong maging gaya ng mga mapagpaimbabaw, yung mga paraseyo na, mga hipokrito, sapagkat iniibig nila ang magsipadalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makita ng mga tao. Ang layunin nila ay para makita sila ng tao. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila
mga minamahal, ang kanilang maganti. Sa verse 6 na dapat ikaw, pagka ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama ng lihim, at ang iyong ama na nakakita sa iyo sa lihim, ay gagantihan ka. Amen? Ibig sabihin, pagpapalain ka. Dahil ginawa mo ito ng lihim. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Amen. Meron pong tinatawag na mga minamahal, public prayer. Meron pong tinatawag na private prayer. Minsan nagkukursada tayo, nasa labas tayo, nagkukursada. Yan po ay mga minamahal public prayer, nagpipray tayo sa harapan ng maraming tao. Ngunit meron pong tinatawag na public prayer. Yan po ay personal devotion natin sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. They want to be seen by men. Ang sunod, they love the applauses of many. Gusto nilang pinapalakpakan sila ng maraming tao. Yun po yung attitude ng Pharisees. Amen. Pinapalakpakan sila. Gustong ko silang naririnig yung admiration ng tao, paghanga ng tao, pagbilib ng tao, mga minamahal, palakpakan sila ng tao. Yun po yung attitude ng mga Pariseo. Dapat bilang Kristiyano, hindi na po maging ganon yung attitude natin. Dapat mga minamahal, kapag pinupuri tayo ng tao, palagi nating ibibigay ang kapurihan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kapag pinuri ka na, sister, ang ganda naman ng buhok mo. Amen? Huwag mong sabihin, kasi yung shampoo ko Palmolive eh. Kasi yung shampoo ko Sunsilk eh. May cream silk pa yan. Hindi po ganon. Kalagi nating sasabihin, ito'y biyaya ng Diyos. Ang kapurihan ay palaging sa ating mahal na Panginoon. Dahil kapag tanggapin mo, ang kapurihan na yan, iba kasunod na araw, malagas yung buhok mo. Hindi maluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Amen? May bago kang damit, may bago kang gamit. Mga minamal, may makakita, nagandahan, glory to God yung bag mo, glory to God yung sapatos mo. Mga minamal, palaging ibigay natin ang papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maganda ang boses mo sa kapurihan niya at para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Sabihin na magaling ka mangaral. Palagi mong sabihin na, Lord, sa iyo lamang ang kapurihan. Ang kapurihan ay palaging sa mahal na Panginoon dahil instrumento lang tayo. Para tayong gitara. Yung gitara, kapag isandal mo sa gilid at walang kumalabit, walang tumugtog, hindi yan tutunog. Sa gilid lang yan. Mga minamahal, pwedeng alikabukin, pwedeng mga minamahal matumba, masira. Dahil wala siyang pakinabang kapag wala pong gumagamit sa kanya. Parang tayo, nagiging kapaki-pakinabang lang tayo dahil ginagamit tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakasangkapan tayo ng Diyos, ngunit hindi po ito dahilan para magmapuri tayo sa ating mga sarili dahil tayo po ay instrumento lang ng ating mahal na Panginoon para sa ikatitibay at ikalalago ng kanyang banal na iglesia. Ang sabi rito, they always want is to hear the praises of people. Yun po yung attitude ng Pharisees. Gustong-gusto nila na pinupuri sila ng tao. Gustong-gusto nilang ina-admire sila ng tao. Pinapalakpakan sila ng tao. Hinahangaan sila ng tao. Binibiliban sila ng tao. Iba po ang buhay Kristiyano. Everybody shout, praise the Lord. Ikumpara mo sa mga artista, sa mga taong makasanlibutan. Gustong-gusto nilang hinahangaan sila. Iba ang buhay ng Kristiyano dahil alam natin mga minamahal na anumang meron tayo, ito'y galing sa mahal na Panginoon. Kaya ayaw natin na pinupuri tayo. Ayaw natin na hinahangaan tayo. Ayaw natin na binibiliban tayo dahil alam natin mga minamahal, lahat ng ito ay galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Luke 18, chapter 12, kaili po, pakibasa natin ang talatang ito. Libro sa Lucas, Kapitulo 18, versikulo 12. Nagapuasa ako makaduha sa usa ka semana, ug nagahatag ako sa ikapulo sa akong tanang pinangitaan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18, ang versikulo ay 12. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So makita mo sa verse 12, actually, kung ating pong pag-aaralang mabuti, hindi po ito prayer eh. Itong ginagawa ng Pariseo, mga minamahal na kunyari, siya po'y nananalangin, hindi po ito actually prayer. Ito po'y pagmamayabang sa kanyang sarili. Kasi ang sabi niya, mga minamahal, Lord, ang sabi niya, I fast twice in a week. I give tithes of all that I possess. Alam po ninyo, mga minamahal, lahat ng ginagawa natin, ano man ang ibinibigay natin sa gawain, ano man ang nagagawa natin sa iglesia, ano man naitutulong natin sa gawain, hindi na po ito kailangan pa nating sabihin sa harapan ng mahal na Panginoon dahil the Lord knows our labor. Alam ng Panginoon yung ginagawa natin para sa Kanya. Hindi na po natin
gagawin pa, gayahin pa yung ginagawa ng Pharisees na mga minamahal, Lord, ako, nag-aayuno ako ng 2 beses sa loob ng 1 linggo. Lord, ako, nagbibigay ako ng aking ikapo. Actually, hindi yan prayer eh. Nagmamayabang yung Pariseo sa harapan ng mahal na Panginoon na siya'y nag-aayuno ng 2 beses sa loob ng 1 linggo. Siya po'y nagbibigay ng kanyang ikapo. Hindi na po natin ito kailangan pang ipagmayabang. Hindi na po natin ito kailangan pang i-anonsyo sa karamihan na tayo po'y nag-aayuno, tayo po'y nagbigay, tayo po'y nag-pledge, tayo po'y gumawa ng anumang gawain sa iglesia. Dahil sabi ng Biblia, kahit gaano pa karami ang iyong ginawa sa harapan ng Panginoon ay wala ka pa ring nagawa. Everybody shout, praise the Lord. Kagaya ng ating mahal na pastor, for how many years na siya po'y nagsakripisyo, ibinigay ang kanyang buhay, nag-alay ng kanyang buhay sa gawain ng Panginoon. Pero sabi ng mahal na pastor, wala pa rin siyang nagagawa para sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil lang totoo, wala tayong may gaganti sa ating mahal na Panginoon. Mula sa krus ng Kalbaryo, yung hirap ng Panginoon para matubos tayo. Mula sa pagkakasala, yung pagkatawag ng Diyos sa atin, yung pagbabago ng buhay natin, yung kagalingan ng karamdaman natin, kalutasan ng mga problema natin, pag-iingat araw-araw, dugtong na buhay, iba yung kalakasan, yung kagalakan, yung kapayapaan, mga minamahal nating taglay. Hindi po natin mababayaran ang ating pinakamamahal. Kahit anong ating gawin, hindi natin mababayaran ang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ang ginagawa natin ito, bakit tayo nagpupuri, nagpapasalamat? Mga minamahal, gumagawa tayo sa ubasan ng Diyos. Ito po'y hindi kabayaran. Ito po'y pagpapahayag ng ating malalim na pagpapasalamat sa kabutihan ng mahal na Panginoon na ginawa niya, mga minamahal ko, sa ating mga buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, ito po yung bunga ng spiritual pride, yung epekto, mga minamahal, ng spiritual pride. Dahil ang attitude ng Pharisees, meron siyang garbo sa puso niya, nakatagong garbo sa puso niya, nagmamapuri siya. Ang sabi niya sa kanyang prayer, Lord, salamat, hindi ako katulad ng mga magnanakaw. Lord, salamat, hindi ako katulad ng mga mandaraya. Lord, salamat, hindi ako katulad ng mga tulisan. Lord, salamat, na hindi ako katulad ng maniningil ng buwis na ito. Diba? Everybody shout, praise the Lord. Kinukumpare niya yung sarili niya. Mga minamahal, minsan ganun, may Kristiyano na Lord, salamat, Merkules, Bernes, Linggo, nakakadalo ako. Hindi ako katulad ni sister na linggo lang tuwing dadalo. Di ba mayroong ganun? Everybody shout, praise the Lord. Lord, salamat, nakakapagsuot ako ng may kabanalan. Mahabang manggas, mahabang palda. Hindi ako katulad ni sister na walang kabanalan. Mali pong prayer yon. Everybody shout, praise the Lord. Gawin mo kung ano ang nararapat. Huwag mong tingnan yung nasa tabi mo, yung kapatid mo, dahil mayroon tayong kanya-kanyang pagsusulit sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka pwedeng maghukom sa kapwa mo. Ano man siya, sino man siya, ano man ang ginagawa niya. Kagaya ng Pharisees, hinukman niya yung publicans na, Lord, hindi ako katulad nitong maniningil ng buwis na ito. Amen, dahil alam niyang maniningil ng buwis, mandaraya, siya po'y nananalangin, malakas ang kanyang panalangin, ang layunin niya para mapakinggan at masaktan, mga minamahal ko, yung isang publicans. Everybody shout, praise the Lord, which is hindi po magandang motibo ng pananalangin, mga minamahal, hindi po yun ang tama, hindi tayo pwedeng maghukom sa ating kapwa, wala tayong karapatang hatulan ng ating kapatid, dahil hindi tayo nilikha para maghatol sa ating kapwa. Everybody shout, praise the Lord. Ang natatanging tagapaghatol walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bilang Kristiyano, huwag mong tutukan, tingnan ang iyong kapwa. Tingnan mo ang sarili mo kung paano kang sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa araw ng paghatol, lahat tayo ay harap sa mahal na Panginoon. Mayaman, mahirap, kilala o hindi kilala, alipin o may laya, babae o lalaki, lahat tayo ay harap sa araw ng paghatol ng mahal na Panginoon. At ang ihahatol sa atin ng ating buhay na Diyos, walang iba kundi kung ano ang ginawa natin. Amen. Mga minamahal dito sa lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So magkaiba. Yung prayer naman po ng publicans, kindly po, pag-aralan natin, mga minamahal, from the book of Luke, chapter 18, verse 13. Ngunit bago tayo dumako, basahin muna natin yung Mateo 6, versikulo 2 hanggang 4. Libro sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 2 hangtod sa 4. Busa sa maghatag kag limos, ayaw pagpatingog og trumpeta sa tubangan mo.
ingon sa ginahimo sa mga maot sa sulod sa mga sinaguga ug diha sa kadalanan aron sila pagadaygon sa mga tao. Sa mga tinuod magaingon ako kaninyo nga sila nakadawat na sa ilang balos. 3. Apan ikaw sa magahatag kag limos ayaw pahibalua ang kamot mong wala sa gibuhat sa kamot mong tuo. 4. Aron matago ang imong limos ug ang imong amahan nga nagatan-aw sa tago magabalos kanimo. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 6, ang bersikulo ay 2 hanggang 4. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pagkakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinaguga at sa mga daan, upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila sa kanila'y ganti. 3. Datapot pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. 4. Upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba? Yung gumagawa ng lihim, yun ang ginagantihan ng Diyos. Hindi tayo gumagawa para purihin tayo, hangaan tayo, mga minamali, admire tayo ng tao, biliban tayo ng tao. No, huwag kang gagawa ng anumang gawain mo sa iglesia na ang purpose mo ay maluwalhati ang sarili mo at hindi maluwalhati ang Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang gawain sa iglesia na ang layunin mo ay hangaan ka, biliban ka, admire ka ng tao. Mga minamahal, ang ganti mo ay tinanggap mo na. Ngunit ang sino mang gumagawa ng lihim, amen. Everybody shout praise the Lord. Hindi tayo kagaya ng napagmulan nating mga minamahal relihiyon na si so and so nag-donate ng 10,000, si so and so nag-donate ng 20,000, mga minamahal, ipinaparada sa maraming tao, ina-announce sa maraming tao. Sabi ng Biblia, kapag magbigay ang kanan, dapat hindi malaman ang kaliwa. Magbigay ang kaliwa, hindi dapat malaman ang kanan. Kapag magbigay ka ng lihim, gagantihan ka ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Hindi para hangaan ka, hindi para luwalhatiin ka, hindi para papurihan ka. Tingnan mo mga minamahal, 18 verse 13, kindly po mga minamahal, following verse. Lucas, Kapitulo 18, versikulo 13. Apan ang maniningil sa buwis nga nagtindog nga nagpalayo, wala gani mo pahihat sa iyang mga mata nga ngadto sa kahitasan, hinunua, nagpanampok siya sa iyang dughan nga nagkadayon. O Diyos, kaluhi ako nga makasala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18, ang bersikulo ay 13. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo, ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon, di ba? Makita mo mga minamahal ko yung grabing pagpapakumbaba ng prayer ng publicans. Ikumpara mo doon sa prayer ng Pharisees na punong-puno ng pagmamapuri, punong-puno ng pagmamayabang sa kanyang sarili. Hindi nalugod ang mahal na Panginoon doon sa panalangin ng Pharisees. Yung prayer ng publicans, ang sabi rito sa verse 13, datapot ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo. Amen. Nakatayo siya sa malayo. Yung nandun siya, parang malayo siguro. Nandun siya sa bandang gate. Kung sa ating area na ito, nandun lang siya. Halos nahiya siyang pumasok. Halos nahiya siyang humarap sa mahal na Panginoon. Alam po ninyo yung attitude kapag tayo po hinahihiya? Halos para tayong dahon na nakatiklop, mga minamahal. Halos yung prayer ng publicans, siya po hiyang-hiya sa mahal na Panginoon dahil alam niya na mga minamahal, hindi siya worthy. Alam niya na hindi siya karapat-dapat. Alam niya na di pagbangkit ng pangalan ng Panginoon na hindi siya karapat-dapat. Kaya yung prayer ng publicans, mga minamahal, full of humility, punong-puno ng pagpapakumbaba, naandun siya sa malayo. Sabi ng Biblia, naandun siya sa malayo. Nananalangin siya. Mga minamahal, yung prayer niya, mga minamahal, ang sabi niya, mga minamahal, halos ayaw niyang itingin yung kanyang mata sa mahal na Panginoon. Di ba? Ganon yung grabing prayer na, Lord, hindi ako worthy sa iyo, mahal na Panginoon. Napakasarap ng ganong prayer ba?
Lord, hindi ako worthy. Basahan lang ako, Lord. Kinabagan mo lang ako, mahal na Panginoon. Ngunit ganun pa man, alam natin na hindi tayo karapat-dapat ni pagbanggit ng pangalan ng Panginoon. Pero eager tayong lumapit dahil alam natin ang mahal na Panginoon ang makakapuno ng lahat ng ating mga pangangailangan. Alam natin na nasa Diyos ang katugunan sa ating mga dasal. Bagamat alam natin na hindi tayo karapat-dapat. Dahil makasalanan tayo, mga minamahal. Habag lang ito ng Diyos. Biyaya lang ito ng mahal ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng access sa pagbangkit at pagtawag, paglapit sa mahal ng Panginoon. Dahil habag ito ng mahal ng Panginoon. Ganon yung feelings ng publicans. Alam niya hindi sa karapat-dapat, pero kailangan niya ang Diyos. Kailangan niyang lumapit. Kailangan niyang manalangin. Pero alam niya na hindi siya karapat-dapat. Sabi ng Biblia, nandun lang siya sa malayo. Halos hindi siya tumitingin sa mahal ng Panginoon. Hindi siya tumitingin sa altar. Dahil hiyang-hiya siya sa mahal ng Panginoon. Bakit? Dahil alam niya na siya'y makasalanan sa harapan ng Diyos. Ganon tayo. Hindi tayo nagmamayabang. Hindi tayo nagmamapuri. Ano man ang posisyon natin sa gawain. Ano man ang katayuan natin sa gawain. Ano man ang ginagampalan natin sa gawain. Punong-puno tayo ng pagpapakumbaba na lumalapit sa banal na paanan ng mahal na Panginoon upang maabot natin ang puso ng Diyos, ang kahabagan ng mahal na Panginoon. Pinupukpok niya yung kanyang dibdib. Grabing pagpapakumbaba, mga minamahal. Makita mo rito yung prayer na talagang tutugunin ng Diyos. Pinupukpok niya yung kanyang dibdib. Ang sabi ni Lord, narito ko sa harapan mo. Hindi ako karapat-dapat dahil ako isang taong makasalanan. Sabi ng Biblia, yung panalangin ng publicans, ito'y mga minamahal, tinugon at tinanggap ng ating mahal na Panginoon. Panalangin na walang pagmamapuri, panalangin na walang pagmamayabang, panalangin na walang pagmamalaki sa kanyang sarili. Yan ang panalangin na kinalulugdan ng Diyos. Awitan natin ang mahal na Panginoon sa oras nito. Ipamot natin ang ating papuri sa mahal na Panginoon. Habang tayo po'y umaawit, mga minamahal, isipin natin na wala tayong magagawa kung wala ang mahal na Panginoon. Wala tayong karapatang magmapuri. Wala tayong karapatan na magmalaki. Wala tayong karapatan na magmayabang. Jesus. Dahil nagmula tayo sa wala. Nagmula tayo sa basura. Mga minamahal, habag lang ito ng Diyos. Biyaya lang ito ng mahal na Panginoon. Habagan lang ito ng Diyos. Hallelujah. Magpasalamat tayo dahil kinahabagan tayo ng mahal na Panginoon. Kaya tayo ginagamit ng Diyos sa kanyang umas. Sing it, hallelujah. Yes, Lord. Wala tayong mawag sa mahal ng Panginoon. Ilapit natin ang sarili natin at may pagpapakumbaba. Di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, gawa at kapatawaran sa iyo. Hindi kami karapat-dapat. Hindi kami karapat-dapat, mahal ng Panginoon, sa harapan mo. Ngunit salamat, Lord, sa kahabagan mo. Salamat sa pag-ibig mo. Hallelujah. Ang iyong habag, iyo'y kailangan ko. Lumalang
Minamahal tayo po'y sama-samang manalangin sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, maski nalulugdan ng Panginoon, ang panalangin na punong-puno ng pagpapakumbaba. Every time we pray, isipin natin na hindi tayo worthy. Habag lang ito ng mahal na Panginoon para mahipo natin ang puso ng Diyos. Tayo po'y manalangin, mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong mga banal na salita naming napakinggan sa oras nito na nagpapaalala sa amin na lahat ng ito na aming taglay, anumang talento na aming taglay, ito'y kahabagan mo lang, ito'y biyaya mo na hindi namin dapat ipagmalaki, hindi namin dapat ipagmapuri, hindi namin dapat na ipagmayabang sa aming sarili dahil kami kinahabagan mo lang, O Diyos. Turuan mo kami na maging mapagpakumbaba sa lahat ng aspeto ng aming paglilingkod upang manatiling mahipo ang puso mo, ang kahabagan mo ay manatili din naman sa amin. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.